Habang nagtutuos ang dalawang panig, hindi may pagkakailang higit na naig si Quiroga kahit pa nag-iisa lang siya. At nakuha niyang patumbahin ang lahat ng alipores ni Ismail na nagsipagtakbuhan ng may mga bali at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Inis at galit namang nilisan ni Ismail ang lugar at napatakbo na rin. Nang tuluyang nawala sa paningin ni Quiroga ang grupo ng mga kawatan, pumasok na siya sa loob at tiningnan ang kalagayan ni Tatang Benjamin. Nang masigurong maayos lang ang kalagayan ng matanda, hinanap niya si Miranda na natagpuan ng kanyang paningin na nagmamadaling sumuot sa gubat. Ang mas ipinagtataka pa ni Quiroga, may iilang nakaabang kay Miranda roon at kasabay pang pumasok sa kaibuturan ng kagubatan. Matapos magpaalam kay Tatang Benjamin, sinundan ni Quiroga si Miranda. Nag-iisang guhit ang dalawang kilay ni Quiroga habang tahimik na minamanmanan ang grupo ng kababaihang nakabalot ng maiitim na kasuotan ang kanilang mga katawan. Si Miranda naman ay pwersahang iniharap sa babaeng sa tingin niya ay ang leader ng grupo. Sa paraan ng paghila nila kay Miranda, gusto na sanang lumantad ni Quiroga upang tulungan si Miranda. Ngunit sa likod ng kanyang isipan ay may nagtulak sa kanya na pagmasdan muna ang gagawin ng mga ito. At iyon na nga ang ginawa ni Quiroga. Alam mo naman na ito na ang huli mong pagkakataon, hindi ba? Pero bakit hindi ka pa rin sumunod? Halos mayanig ang nananahimik na kagubatan sa boses na yun ng babae. Nakayuko lamang si Miranda na hindi maitago ang panginginig. Napatayo na si Quiroga nang hilahin ng isang alagad ang buhok nito at guhitan ng patalim ang liig. Ngunit nawala na si Quiroga ng ganang iligtas pa si Miranda dahil sa sinabi ng babae. Simple lang naman ang gagawin mo. Nanakawin mo ang mahiwagang espada sa pamamagitan ng mahikang itinuro ko. Pagkatapos ay papatayin mo si Quiroga. Patawad po, Pinunong Agmin. Ngunit hindi ko magagawang patayin ng kadugo ko. Sambit pa ni Miranda. Pero maaati mo masaksiyan ang kamatayan ng lolo mo. Ganun ba? Tugon pa ni Pinunong Agmin. Napaiyak si Miranda dahil sa wala nang mapagpilian. Si Quiroga naman ay nakabuo ng desisyon sa isip at hindi na nag-atubli pa sa paggawa. Humakbang siya papalapit at inagaw ang atensyon ng lahat. Pakawalan niyo siya! Akong harapin ninyo!
Mariin at punong-puno ng katapangang paghahamon ni Quiroga. Sabay hugot ng mahiwagang batong pula na naging espada. Nagulat naman si Miranda sa biglaang pagsulpot ni Quiroga at sinabihan nitong huwag ituloy ang pagtangkang paglaban sa mga ito. Sa halip ay umalis na sa lugar. Ngunit si Quiroga ay si Quiroga. Walang laban na aatrasan o tatakasan. Hindi na rin tumunganga ang mga alagad ni Pinunong Agmed at nagbigay hudyat na upang sugurin si Quiroga. Agad silang nag-anyong kubot na aswang at binalot ang kahanginan ng nagkakapalan at naghahabaan nilang mga buhok. Hindi naman sila inurungan ni Quiroga at itinodo pa nito ang bakbakan. Bawat wasiwas ng espada ay may ulong napapugot. Sa bawat atake ay may buhok na napuputol at mas naging makapangyarihan pa ang mahiwagang espada na nang ihagis ni Quiroga sa hangin ay nagkusang umikot at pagkuwa'y tumagos-tagos sa bawat laman ng kalaban. Ilang sandali pa ang lumipas at nagkapira-pirasong nagsipagbagsakan ang katawan ng mga alagad ni Pinunong Agmed. Pagtatangisa naman ang nagawa ng huli at walang salisalitang sumugod. Naging mabilis ang kilos ni Pinunong Agmed. Ngunit nagawa namang saluhin at salubungin ni Quiroga ang kanyang mga pag-atake. Sinubukan pa nitong bihagin si Quiroga sa pamamagitan ng kanyang mahahabang buhok. Ngunit hindi ipiniyagan ni Quiroga na dumampi ang niisang hibla sa kanyang katawan. Maging ang paghabaan ng mga kuko ni Pinunong Agmed ay hindi na nakabot pa sa balat ni Quiroga. Paparating pa lamang ang kanyang pagsugod ay nagawa na itong pigilan ni Quiroga. Sa pagpatuloy ng kanilang labanan, hindi na pinahaba pa ni Quiroga at tinapos na ang mapangahas na pinuno ng lahing kubot. Nakatulad ng kanyang mga alagad, nagkawatak-watak ang bawat laman na tila alikabok na lamang na idinilig sa nagkukumpulang bato sa tabi-tabi. Kung nagawa mong puksain ng walang kahirap-hirap ang lahing yan, pues, ipapatikim ng lahi ko ang totoong kalupitan ng isang tunay na aswang. Pagkalingon ni Quiroga, na ipagtangis na lamang niya ang kanyang mga bagang nang maramdaman ang pagbaon ng nagtutulisang kuko ng panibagong kalaban. Hindi maitago ni Miranda ang saya nang masaksiyan ang naging hantungan ng Pinunong Agmed sa mga kamay ni Quiroga. Abot langit ang kanyang pasasalamat dahil sa wakas, nakaligtas na siya sa mga kuko ng lahing kubot na ilang taon din niyang tiniis at ilang taong nagdurusa bilang alipin para lamang hindi biktimahin ang nag-iisang pamilya, si Tatang Benjamin. Nagsimula ang lahat nang maghanap ng kalapit na angkan ng tagapagligtas ang lahi ng kubot upang gawing pain upang makuha ang mahiwagang pulang bato. Sa angkan ni na Kapitan Temyo, si Miranda na lamang ang tanging huling membro na napagdiskitan
ni Pinunong Agmed upang gamitin para sa planong pagnakaw ng bato at pagpaslang kay Quiroga na siyang nakasaad sa propesiya. Kaya nang masaksihan ni Miranda ang kamatayan ni Pinunong Agmed kasama ng lahi nito, tila nabunot ang napakalaking tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang pagkatao. Nilapitan ni Quiroga si Miranda at saka tinulungang makatayo. Agad namang dumistansya si Miranda dahil sa hiya nito, dahil batid niyang narinig ni Quiroga ang buong usapan at alam din niya sa isipan ng binata, isa siyang masamang tao. Nang tumalikod na si Quiroga at lumakad paalis, sumunod kaagad si Miranda. Makalipas lamang ang ilang hakbang ay napatigil nang mapansin ang kakaibang samyo ng hangin. At katulad nga ng nasa kanyang isipan, may kalaban na naman. "Quiroga! Sa likod mo!" Walang atubiling sigaw ni Miranda nang makita ang hubog ng malaking lobo na paparating sa gawin ni Quiroga. Sakto namang paglingon ng huli ay nakalapit ng malaking aso at dinagit siya sa hangin. Hawak-hawak pa ni Quiroga ang kanyang ulo habang nagpagulong-gulong matapos banggain ang lakas ng kalaban. Nabitawan naman ni Quiroga ang espada na tumambad sa harapan ng lalaking malaki ang katawan. Ang lalaking ito, ang leader ng lahing aswang na asubo, si Abo, si Bar. Napakuyom ng kamao si Quiroga nang mapagtanto ang kalaban, dahil alam niyang hindi basta-basta ang lahing asubo. Mahirap itong mahuli, lalo pat sa ilalim ng lupa sila kadalasang nagtatago. At malalaman mo na lamang na nasa malapit na sila at huli na, bago pa may pagtanggol mo ang iyong sarili. Gayunpaman, tumayo pa rin si Quiroga at tinawag ang espada gamit ang kanyang isipan, na agad namang dinala ng hangin sa kanyang kamay. Sinugod na niya ang tatlong nakaabang na naglalakihang lobo. Tinalo niya ang distansyang pagitan. Subalit nagulat na lamang nang biglang mawala ang mga ito at maramdaman ang matutulis na kukong dumapis sa likuran niya. Kasabay ng pagtiimbagang, itinarak ni Quiroga ang espada patalikod at sa kabutihang palad, natamaan ang asbo na agad na bumulagta. Nang makita ng ibang lahi ang unang pagkasawi ng isa sa kanila, nagalit ang mga ito at sabay-sabay na sumugod kay Quiroga. Naging alerto naman si Quiroga at sinalubong at sinalaga ang bawat pag-atake ng mga kalaban. Mas pinatalas pa ni Quiroga ang paningin at inilaga ng mas mabilis ang mga pagsugod na alanganin. Napapatras pa siya at kumuha ng kaunting sandali upang makahinga. Titig na titig naman ang mga asbo at inaantay ang muli niyang pagkilos. Hinigpitan na rin ni Quiroga
ang paghawak ng espada. Nang mapatingin sa pinakadulo, kung saan naroroon si Abu Sibar na nagtataglay ng ngiti na malademonyo. Hawak-hawak ni Abu Sibar si Miranda habang nakaluhod ang babae. Hindi na pinahaba pa ni Quiroga ang sandali at muling sumugod. Sa puntong ito ay mas nahirapan si Quiroga sapagkat nagkakalat sa iba't ibang direksyon ang mga asbo. May nasa ilalim ng lupa. May nagtatago sa nagyayabong daon sa itas ng puno. May nawala na lamang bigla sa kanyang paningin. Ngunit sabay-sabay kong sumugod. Sa kanilang pagsugod, doon na napalapat sa lupa ang kaliwang tuhod ni Quiroga. Kasabay nun na niyang pagtamo ng sugot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naiharang pa naman ni Quiroga agad ang espada nang mapansin ang bigla ang pagsugod ng isa pang kalaban. Mabuti na lamang napansin ito ni Quiroga. Kung hindi, ay tatagos sa kanyang mata ang matutulis na kuko ng kalaban. Dumapis sa pisngi ng asbo ang iniharang na espada at tila tinamaan ng kidlat na nangisay na lamang at saka tumumba. At agad-agad na nalagutan ang hininga. Kasunod nun, pinilit ni Quiroga na tumayo upang masalubong ang paparating na kalaban.